Good afternoon, everyone. We are so happy to see each and every one of you here at the Avenue Village. Today is a special day and we are gathered for another time of worship and fellowship. Kaya naman, welcome to our Sunday Praise and Worship Service. Grabe Josh, no? Napakabilis ng araw. Parang kailan lang we were just welcoming 2025 and right now, ramdam na natin ang init ng summer. Pero kahit na ganon, alam mo, mas ramdam naman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos sa hapong ito. Kaya naman isang mainit at masayang pagbati sa inyong lahat, mga ka-village. That's right, Ira. March na nga at March masaya kapag kasama natin ng bawat isa. Bawat linggo nga ay binibigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagkakataon upang magpatuloy, magmahal at syempre maranasan ang kanyang walang hanggang biyaya. And today, as we come this second Sunday of March, let's take this moment to appreciate life. Let's take this moment to appreciate life, celebrate blessings, and create new meaningful moments together. Kaya naman mga ka-village, let's open our hearts sa lahat ng gagawin pa ng Panginoon sa atin ngayong hapon. Exactly, Josh. March masaya talaga pagkasama natin ang ating mga ka-village. And speaking of joy, let us take a moment to reflect on God's goodness. Sa buong linggo nga ay naranasan natin ang kanyang pagmamahal, habag at walang sawang biyaya. At dahil doon, nandito tayo ngayon. Buhay, malakas, at may dahilan para magpuri at magpasalamat. Kaya naman this afternoon, let us take this moment to reflect and pause. Ano ba ang isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Diyos sa araw na ito? And mga ka-village, we'd love to hear it from you. What are you grateful for today? If you're joining us online, comment it below. And for everyone here, turn to the person right next to you and ask, ano ba ang isang bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos sa araw na ito? Sige po, wag po nating palampasin ang pagkakataon na hindi natin nakaka-interact o natatanong ang ating mga katabi. And ikaw, Josh, what are you grateful for today? Siguro yung pagsama ng Panginoon. Pinagpapasalamat ko yung pagsama ng Panginoon buong linggo. Ikaw naman, Ira. Anong pinagpapasalamat mo sa daang nagbuong linggo? Ang pinagpapasalamat ko naman po sa Panginoon sa araw na ito ay salamat dahil patuloy niya tayong binibigyan ng pusong nag-uumapaw na patuloy na lumapit, magsamba, purihin at makinig sa kanyang mga mensahe nang sa gayon ay mamuhay tayo ng ayon sa ating pananampalataya at mag-reflect sa buhay natin kung sino ba talaga ang Diyos na ating sinasamba. Nakakatuwang marinig ang mga bagay na ating pinapasalamat. Alam niyo, gratitude opens our hearts to worship. Kaya naman, as we continue, dalhin natin ang pusong puno ng pasalamat sa ating muling paglapit sa Panginoon. And village, ngayong hapon, let us remember na sa bawat awit na ating aawitin ay isang patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal at katapatan. This is our moment to dwell in His presence, isang pagkakataon para lumapit sa Kanya, magpuri at magpasalamat sa Kanyang kabutihan. Right now, let us prepare our hearts. Atin pong ibigay ang ating pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. This is the day that the Lord has made, and this is the right time to worship Him, to glorify Him, and to give all thanks for His unconditional love and unfailing love. So let's all stand, let's all sing, at ibigay po natin ang ating pong pinakamainam na pagsamba sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. This is the day that you have made. Whenever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love, your love.
You brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand. You are my God. Your faithfulness, my solid rock. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. When as we lift our hands to heaven's open, heaven's open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands to heaven's open, heaven's open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. We thank you, Jesus. Thank you for your unfailing love and unconditional love. This time po, as we sing this song, may iwanan lang po ko sa inyo na isa pong katanungan. Minsan po ba ay dumating na po tayo sa sitwasyon na ang ating pong personal po na relasyon ay nawawala na po ng apoy? Yung akala po natin ay ang ayos-ayos po ng paglilingkod natin sa Panginoon, pero ang totoo po pala, yung loob ay hungkag at malayo po sa Panginoon. Kaya sabi po sa bagong awit po na binigay po sa atin po ng Panginoon, O Lord, speak into the silence. Revive, breathe upon the lifeless. Awaken me, awaken my soul. Kaya as we sing this song po, speak to Jesus. Tell everything to Him. At minsan pa po ay panumbalikin po natin ang ating, yung alap po ng personal po na relasyon po natin at paglakad po sa Panginoon. Let's sing this song po.
the sound of your voice and the sound of your call, I give my life. All that was broken, all that's forsaken, I come alive. I come alive. Let's sing to Jesus. Oh Lord, speak into this silence. Revive, breathe upon the lifeless. Awaken me, awaken my soul. Here in your presence, here in your courts, I come alive. By the power of your spirit, by the power of your word, I come alive. Got a song sing to Jesus, I come alive. I come alive. Oh Lord, speak into this silence. Revive, breathe upon the lifeless. Awaken me, awaken my soul. Oh Lord, speak into this silence. Revive, breathe upon the lifeless. Awaken me, awaken my soul. Only you can raise the dead to life, turn the darkness into light. There's a hope for me for eternity, 'cause you are alive in me. Only you can raise the dead to life, turn the darkness into light. There's a hope for me for eternity, 'cause you are alive in me. Oh Lord, speak into this silence. Revive, breathe upon the lifeless. Awaken me, awaken my soul. Oh Lord, speak upon the lifeless. Revive, breathe upon the lifeless. Awaken me,
pong sunod na awitin ng Diyos. Ikaw nga po ang aming pong buhay. At wala pong ibang kailangan kundi Ikaw, O Diyos. The air we breathe, O God. And we are lost without you, Jesus. Let's continue to worship Him. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. I'm desperate for you. I'm lost without you. Let's sing this is the prayer. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word is spoken to me. I'm desperate for I'm lost without I'm desperate for you, Jesus. And I'm lost without you. 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 Ano man po ang iniisip po natin ngayon, mga bagay po na inaalala, meron niyo po sa
buksan po natin ang ating pong isip, ang ating pong mga puso, ang ating pong kaluluwa upang maranasan po natin ang presensya po ng Panginoon. Sabitin ng iyong mga labi na wala kang ibang kailangan kundi ang Panginoon, ang Diyos, ang ating pong kasapatan. At wala pong saysay ang buhay po na ito. Wala po ang Panginoon. Siya po ang ating pong hininga, ang ating pong buhay. Kaya sige, huwag kang mahiga na yung mga pong bibig. Aminin mo sa harapan ng Diyos na wala kang magagawa kapag siya yung nasa iyo. Sabihin sa Panginoon na siya ay iyong kailangan. I'm desperate for you, Jesus, and I'm lost without you. Come on, church, let's sing the Lord, Jesus, and I'm desperate for you. Desperate for you. And I'm lost without you. Let's sing to the Lord. Come on, church, let's sing. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. You holy presence living in me. Come on, church, let's sing. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is
I am the vine, and you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he is the first from fruit. So apart from me, you can do nothing. Tunay nga po, O Diyos, wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay po sa inyo, Panginoon aming Ama. Kaya Panginoon, halito po ang amin pong mga puso, ang amin pong mga buhay, O Diyos. Ngunit muli, Panginoon, ay nilalapit po namin sa inyo, Panginoon aming Ama. At hayaan po, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang amin pong maging kasapatan sa aming pong buhay. We thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga awitin, Panginoon aming Ama, na patuloy po ninyong ginagamit para naging mas mapalapit po sa inyo, Panginoon. Salamat po. Sa inyo po namin maingat, binabalik, pinakamataas na papuri, pagsambat, pagtakilan po sa salamat sa pinakamataas, pinakamatamis na pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. So, kamusta po yung bawat isa? So, ngayong hapon po, sabihin mo sa katabi mo, mabanas na hapon. Mabanas na po ulit eh. Mahirap magagalaw kasi magpapawis. So, anyway, it's a privilege this afternoon to share the Word of God sa inyo pong lahat. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa ho sa atin. At ako bilang pastor na tagapaghatid po ng mensahe ng Panginoon ay nagagalak po na ako po yung muli ay makakatayo sa inyong harapan para maihatid po ang kanyang mensahe. Sa pagpapatuloy po ng mensahe po ng Panginoon, I would like to invite everyone, let's bow our heads and let us pray to our Lord Jesus. O Diyos na tapat at banal at takila, tunay ka, Panginoon, na ang kadakilaan mo'y walang hanggan. At tunay nga po kung kami po ay hiwalay sa iyo, wala ho kaming kayang gawin, Panginoon. Panginoon, kumpara ho sa iyong kaningningan, kumpara ho sa iyong pagka-Diyos, kumpara po sa iyong kapangyarihan, wala ho kami. Kaya nga po nung panalangin ho ni David, na when I consider your heavens and the work of your fingers, what is a man that you are mindful of him? What is a man that you care for him? Kaya Panginoon, ikay makapangyarihang Diyos. At kami po'y nandito, Panginoon. Kinikilala po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan, Panginoon, O Diyos. At sa habon pong ito, Panginoon, hayaan mo po ng iyong banal na spirito ang siya hong mangusap sa bawat isa. At bigyan niyo ho kami ng tamang puso sa pagtanggap ng iyong mensahe. At bigyan niyo rin ho kami ng tamang aksyon sa pagtanggap sa paggawa, Panginoon, ng mensahe na amin hong natanggap ngayong hapon. Salamat po sa iyo lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos. Amen. Ayan. So tayo po ay nasa series po ng Acts. Balikan lamang po natin Acts chapter 12 na kung saan po si Pedro, ano po nangyari kay Pedro? Siya po ay nakulong. Nakulong po siya dahil sa pangangaral po ng mensahe ng Panginoon. Pero ang galing ho ng Panginoon, ano hong nangyari? Basahin po natin. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Ano daw pong nangyari? May lumitaw na anghel. Nagliwanag ng mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganun nga ang kanyang ginawa.
Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Sumunod nga sa Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyaring iyon. Akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. So yung nangyari po ay hindi ho siya panaginip. Anyway, ang atin hong pinag-uusapan ho ngayon, it's not just a story. No? Para ho sa ating mga kabataan, sa ating mga parents, hindi ho kami nag-i-storytelling ho dito. No? Ito po ay totoo hong nangyari. Account ho ito sa Bible. Ang nangyari po ito is biblical history. No? Kaya ho totoong may himala. No? Hindi ho totoo yung sinasabi ni Nora Honor na walang himala. Totoong merong himala. Nangyari ho eh. At ako personal, naniniwala ho ako dito. Kasi naranasan ko ho ang kapangyarihan ho ng Panginoon, supernatural. Nung natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon tiyak na totoo pala ang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyo na mangyari sa akin. No? Anyway, ito hong si Herodes, that time ho nung mangyari ito, ang isa ho sa nalagas po sa mga alagad. At sino nga hong nalagas kung natatandaan ho natin? Si James. No? Si James po ay napugutan ho ng ulo. Natandaan ho natin. Kaya po, kung atin nung pag-aaralan, sabi ko, grabe ho ang Kristyanismo nung panahon pong yon. Kita po natin, sumusulong po ang kaharian ng Panginoon, sumusulong po ang mabuting balita. Pero meron ho mga nasasakripisyo. This time po, nung panahon pong yon, patay na ho si James. Pinapatay ho ni Herodes. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, sa verse 18 po, ito na ho yung atin hong pag-aaralan ho. Ito ho yung mensahe ng Panginoon ngayon pong hapon pong ito. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro. Alam niyo po kung bakit gulong-gulo ang mga kawal? Alam niyo po kung bakit? Wala ho silang kaalam-alam, nakatakas ho itong si Pedro eh. Paano siya naka-penetrate o paano siya nakalampas doon sa mga bilangguan sa mga bakal? Kasi suwabing-suwabe ho yung pagtakas eh. Wala ho silang kaalam-alam. Pero ito ho, dahil po nakatakas po si Pedro, nalagay ho sila ngayon sa alanganin, kaya ho sila gulong-gulo eh. Kasi ang parusa ho nun, pag natakasan ka ho ng bilanggo, death penalty. No? Sila po, yung mga kawal pong ito, made-death penalty. Naalala ko ho yung tatay ko ho, police. Ilang beses ho ba natakasan ng preso? Kasi yung tatay ko ho, sobrang bait eh. No? Mga 4 yata o 5 beses simula ho ng kanya hong pagka-police. Ang paalam mo sa kanya, iihilang. Yung pala, uwihi. No? Ang utos ho ng hepe, pag hindi mo nahanap sa ganitong araw, tanggal ka sa serbisyo, wala ka pa makukuha. No? Kaya hindi ako nagpulis, nakita ko yung hirap ng pagiging pulis sa tatay ko. Hindi ho umuwi. Uuwi ho, maliligo lang, mag-uniform. Hahanapin na ho yung nawawalang bilanggo. No? Ganun ho kahirap. Naisip ko, sabi ko, mapalad pa yung tatay ko kasi hindi death penalty. Ito ho mga kawal na ito, death penalty. Kaya po gulong-gulo ho sila. At hindi na alam kung ano nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes ngayon ho si Pedro. At nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Na death penalty na nga ho. Pagkatapos umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon, kaya't napagkasunduan ng mga taga-Tiro at Sidon na lumapit sa kanya upang makipagkasundo, sapagkat sa lupain ng hari nangangailangan ng ikinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang mayordomo ng hari, upang sila'y samahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at
nagtalumpati. Sumigaw ang bayan is isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. At noon di hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos. At siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Samantala, lumaganap naman ang salita ng Diyos at lalong dumarami ang mga mananampalataya. So, anyway, ang mensahe po ng Panginoon ay the rise and fall of the proud. Ngayon pong hapon pong ito, sabi nga po ay itong history pong ito na nangyari ay mas madrama sa Hollywood blockbuster. Kung atin babasahin sa unang-una, ano bang implikasyon po nito sa atin buhay? What's this got to do with us? Alam niyo po, this passage isn't just a history or lesson. It's a mirror for our souls and a roadmap for our lives. Kaya nga po, let's unpack. Tatlong bagay po ang nais kong iwanan sa inyo ngayon pong hapon pong ito. Kung atin pag-aaralan po ang mensahe pong ito ng Panginoon, paki-flash po ng verse. Yan, ipinahana po ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat sa mga bantay at pinapatay. Pagkatapos umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili doon. Itong si Herodes talaga ay salbahe. Kung atin pag-aaralan ng kanyang background, sa totoo lang siya po ang gumulo sa trading between sa Jerusalem and sa mga karatig nitong lugar. Ginulo niya ang trading. Kasi po, dati nakikipag-trade po ang Jerusalem doon sa mga katabi nitong lugar. Nung ito si Herodes po ang mamuno, ginulo niya po ito. Alam niyo po ang ginawa niya? Kasi may nabanggit dito, sa next verse po, matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Kaya't napagkasundo ng mga taga-Tiro at taga-Sidon na lumipat sa kanya upang makipagkasundo. Bakit daw gusto makipagkasundo? Sapagkat sa lupain ng hari nanggagaling ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Parang ganito lamang po yan ang Pilipinas, wag na nating bigyan. Kumaga, example, tayo po'y nakikipag-trade tayo sa ibang bansa. Ito po, pinigilan niya Halimbawa, wag na nating padalhan ng mga inaani nating bigas lahat. Hayaan nating magutom ang bansang ito. Para lang magkaroon siya ng kapangyarihan doon. Ganun siya kasama. Kung alam niyo lamang po, kaya nagkakaroon ng gera ngayon, dahil po may mga ganyang pangyayari sa mga ilang leader ng iba't iba. Sa madaling sabi po, kaya po nakipagkasundo yung mga taga-Tiro at mga taga-Sidon kasi magkakaroon ng para ang gagawin, pipigilan po yung pagdating ng supply ng mga pagkain dito sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. So, nakiusap sila kay Blasto, ang mayordomo ng hari, upang sila ay samahan. Ngayon, ito yung sunod nangyari. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit kasi powerful siya. Ang tingin niya sa kanya sarili ay talagang ako na yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung atin pag-aaralan yung kanyang karakter, talagang kakaiba. Feeling niya nasa kanya na yung lahat. Nagsuot ng damit ng hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Anong sinabi niya? Sumigaw ang bayan. Kasi itong mga taga-Tiro at mga taga-Sidon, wala sila magagawa Kailangan maniwala tayo kay Herodes or else hindi tayo padadalhan ng pagkain ng mga inaani. Magugutom tayo, mamamatay tayo. So, nagsalita, hindi tao, isang Diyos ang nagsalita at hindi tao. Ano po nangyari? Kinlem niya po yung glory na hindi naman dapat sa kanya. Kaya po ang nangyari, at doon di hinampas ng isang anghel ng Panginoon
si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos. At siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Alam mo, minsan biruan ho natin yan. Ano ho? Minsan biruan ho natin yan. No, baka mabuka ang lupa, baka mabuwal ka dyan, baka kainin ka ng uod. Tandaan ho natin, yun hong pride invites God's judgment. Pride invites God's judgment. Ito pong si Herodes, ano ho bang naging downfall niya? Hindi naman po yung kanyang speech o yung kanyang pagsusuot ho ng damit hari. Alam niyo po kung ano? It was his heart. Yun hong kanyang puso. Kasi po nag-crave ho siya doon ho sa glory that belongs to God alone. Wala naman hong problema kung doon sa kanyang pagsasalita eh. Wala naman hong problema doon sa kanyang pananamit. Alam niyo po talaga hong problema ni Herodes kaya ho siya bumagsak. No? Siya po yung isang hari na bumagsak. Bakit po? Kasi masyado na hong mayabang ang kanyang puso. Masyado na pong mayabang ang kanyang puso. Pride goes before destruction. No? At si Herod po ay isa pong living and well-dying example. Kasi when we start believing our own praise, when we hug the spotlight instead of pointing to the one who deserves it, we're on a dangerous ground. Napakadelikado po. Kasi po, God won't share His glory. Tandaan ho natin yan. Kaya po number 1 point is, check your ego. No? Sa atin nung lahat, check your ego. Masyado ka na ba magaling? Kasi po, marami hong klase ho yung pride. Marami hong klase yung pride. Alam niyo po, sabi ko sa music team, yung pagtayo mo rito na hindi ka nag-pray, pride ho yun. Kasi dinadaan na lang ho natin sa sarili hong galing. Kanina ho, bago ako tumayo, nananalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, hindi ko ho, paano ko ho ba ito ituturong maiksing verse na ito? Sabi ko sa Panginoon. Hindi ko ho alam, Panginoon. Sabi ko, bigyan niyo ho ako ng karunungan kung paano ko ho i-deliver ito hong inyong mensahe. Let us check our ego. Kasi minsan po sa atin nung paglilingkod ho sa Panginoon, bakit mo ba gagawin yan? Check your ego. Kasi marami pong Kristiyano ang bumabagsak because of pride. Marami hong Kristiyano hong bumabagsak kasi hindi ho marunong hong makinig. Meron ho siyang sarili hong diskarte. Nandito na nga ho yung mga pastor, nagsasabi ho sa mga tao, no? Alam niyo ho, kami naman ng mga pastor, hindi naman ho kami naririto para ho kayo patamaan. Sabi ko nga po lagi, we're not here to entertain, we are not here to educate, we are here for one thing. Alam niyo ho kung ano yun? To share the word of God. And whether you like it or not, wala ho kaming magagawa doon. Bakit po? Kasi pag binali ho namin ang salita ng Diyos, pinasarap ho naming masyado para ho sa inyo, para ho kayo matuwa, nagkakabulahan ho tayo. No? Pag mali-mali. Pag mali-mali ho yun. At pag mali ho tayo at hindi ho natin kayang i-accept na mali ho tayo, pride ho yun. Pride. No? At tandaan ho natin yung pride, yun po ay nagpapabagsak. Sabi mo nga sa katabi mo, yung pride nagpapabagsak ho yan. Hindi ho siya nagpapabango ng damit. Nagpapabagsak ho yan. Na minsan nakatayo ka pa, akala mo dahil pa sa Panginoon, pero ang totoo dahil lakas mo na yan eh. Na minsan po sa yung paglalakbay sa Panginoon, akala mo tama pa yung puso mo eh, pero ang totoo mali na eh. Pag hindi ho tayo marunong hong makinig sa mga tagapagturo, ang tawag ho dyan, pride. Kung ayaw ho nating makorek ng mga tagapagturo, ang tawag ho dyan, pride. Kung ayaw nyo pong mapakaelman sa buhay po ninyo ng mga, bakit pa ho may pastor, bakit pa ho may Bible study leader kung hindi ho namin kayo papakaelaman? Kung kita ko hong mali yung ginagawa mo. Yung ba? Kasi po, kami po yung tagapagpaalala eh. Paano ho ba natin maririnig ang mensahe ng Panginoon? Paano ho ba? Wala na ho tayo doon sa panahon po na kung saan ang Panginoon po ay naririnig mo yung biglang may magsasalita dyan, may magpapakita hong burning bush. Kaya ho gawin nyo ng Panginoon, hindi ko ho nililimitahan ng Diyos. Pero may mga church leaders po eh. Ano ho bang hinahanap nyo? Gusto nyo po bang magkaroon pa ng nag-aapoy na puno?
para ho tayo maniwala sa Panginoon na sinasabi niya. Naunawaan natin. Kaya, dapat po ang buhay ho natin ay, editable. Sabi mo sa katabi mo, magpa-edit ka ng iyong puso sa Panginoon. Kasi hindi ho sa lahat ng pagkakataon ay tama ka. Totoo yan, kahit ho kami personal, lagi ho kami nagpe-pray. Kasi, kaya nga ho, sabi ko ho doon sa kanta, ikaw ay tunay na tapat sa yung tagumpay ko ay ikaw. Ikaw ay tunay na tapat sa iyong pangako. Ikaw ang nagtatawid, kaya nakakalakbay ng malayo. Bakit ko ho ba sinulat yon? Personal naranasan ko ho kung paano na kinahabagan ho ng Diyos ang isang katulad ko. Hindi ako nagyayabang dahil magaling ako, magaling ka kumanta, magaling ka magturo, magaling ka magpastor. Kung alam nyo lang, kung hindi ho dahil sa Panginoon, baka hindi ho ako nagpastor. Kaya po pag nakikita ko, Lord, ang haba nun, ups and downs, Lord, may mga pagkakataon, parang ayoko na at ako mismo, ayaw ko nang tumuloy. Pero yung biyaya mo, Panginoon, nandun eh. At nagpapasalamat to ako personal sa Panginoon dahil tinuruan mo yung aking puso na maging mababa. Nawaan ho natin, tinuruan mo yung aking puso na maging mababa. We might not have crowds shouting where God's we've got our own ways of soaking up glory, bragging about our wins, fishing for compliments or getting mad when we overlook. Hindi naman ho tayong tipong sisigaw na, ako ay Diyos, hindi ako tao. Though meron ho mga ganyang klase pa rin ho ngayon, na sila daw ho ang ilaw, sila daw ho ang daan, okay. Hindi ho natin minsan nakikita, we have our own ways of soaking up glory, bragging about our wins. Na kung hindi dahil sa akin, di ba, hindi ka mananalo. Sa music team, lagi hong chinecheck. Kung hindi dahil sa amin ni Chad, di ba, hindi ho, bulok ho kami ni Chad, sa totoo lang. Kung ang pagbabasihan ho namin yung aming mga karakter, bulok ho kami ni Chad. May times nga po, nag-uusap na kaming dalawa eh. Natanggal ho kami pareha sa music team. Totoo to. Mga bata pa ho kami, mga teenagers ho kami. Nasuspended ho kaming dalawa. No? Kasi, basta meron ho kaming bagay hong hindi ho kami marunong sumunod. Nagpapa-assignment ho ang leader, hindi ho kami gumagawa ng assignment. May sarili ho kaming gusto. Pinagsasabihan ho kami ng leader, hindi ho kami nakikinig. Nandun ho yung pride. Hanggang sa dumating ho yung point, na suspended ho kami. Wala hong sinabi kung kailan ho kami ibabalik. Nag-usap po kami dalawa. Sabi ko, Sabi niya sa akin, pag hindi ka na babalik, hindi na rin ako babalik. Sabi ko, bahala na. That was a long, long time ago. Kita niyo ho kung gaano ho kami kabulok. Kung hindi ho dahil sa Panginoon, wala ho kami dito. Kung meron akong pinagyayabang, hindi ho yung galing ho namin eh. Kung meron akong pinagyayabang, yun hong biyaya ho ng Diyos. Kasi po, sa Kanya lang ho yun eh. Panalo ho tayo dahil sa Kanya. Kaya nga ho yun yung kanta eh. Tagumpay ko ay ikaw, Jesus. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, hindi ho kami tagumpay. Na minsan kasi, parang ang yabang ho natin eh. Parang medyo kapal na ho ng face natin para iwanan ho natin yung mga ministries na pinagkatiwala ho sa atin ng Panginoon. Pero nakalimutan mo, ito gusto kong paalala sa bawat isa, hindi ho tayo kailangan ng Diyos. Totoo ho yan. Tayo ang may kailangan sa Panginoon. Kung hindi ho tayo kinahabagan ng Panginoon, nasaan ho tayo? Sabi nga nung kanta, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Mga lumang kanta na ho yun eh. Na minsan parang, kung wala ako dyan, hindi yan magpapatuloy. Hindi totoo yun. Mag-ministry ka o hindi. Alam niyo po ba yung ministry, hindi naman ho yan, o ginagawa ho yan para sa Panginoon, pero yun po'y para sa iyong kabubuti. Para yun sa iyong ikakalago. Na minsan, ang yahabang ho natin, hindi ho natin nakikita, may habang ho tayo. Bakit? Pinagkalooban ka ng Diyos ng galing sa ganitong bagay, saan mo ginamit? No? Sometimes ho tayo mga Christians, kung hindi ako magbibigay dyan, di ba? Parang ganun eh. Yung parang, nagbigay ako ng ganito, nagbigay ako ng ganyan.
And sometimes gusto pa nating ma-recognize. Pero ito hong kausap ko, napaka-humble hong tao. Pero hindi naman matanda. Sorry. Ano na ho ito eh. Ibig sabihin, yung agwat ho sa akin, pero para ho siyang batang umiiyak sa aking harapan at kinukwento kung paano ho siya pinagpala ng Panginoon at yung pagpapalang yun po ay ibinigay na ho nila sa misyon at yung misyon po ay pinagpala ho ng Panginoon. Kita ho natin. Ang tanong ko sa ating lahat, pinagpala ka ng Panginoon ng talento. Pinagpala ka ng Panginoon sa iyong hanap buhay. Pinagpala ka ng Panginoon ng kakayahan. Pero sometimes, ang yabang mo. Many times, ang yabang mo. Hindi mo man nakita na ang Diyos ang nagpapala. Kaya nga po, nalulungkot ako pag... Kaya dito sa music team, sabi ko, bigay natin lahat. No? Bigay natin lahat. Di lang sa music team. Sa village, sa gawain ho ng Panginoon, bigay ho natin yung nararapat. Kasi po, nakaka-stress ho yung ating audio. Gastusan ho natin to. Sinasabi ko ho doon sa music team. Meron kang talento, ituto mo na yan sa Panginoon. Magkaroon ka ng tamang puso. Tama na ho yung pride. Tama na po yun. Naunawaan ho natin. Huwag mo na pong i-brag po sa Panginoon na, Lord, magaling ako. Hindi. Hindi ka talaga magaling. You check your ego. Kasi po, this is the challenge. When someone says, you are amazing, try saying, thanks, but God's the one who made it happen. Why? Humility isn't thinking less of yourself. It's thinking of yourself less and God more. That's humility. It's thinking of yourself less and God more. Kahit po sa pag-aalaga ho natin. Think of yourself less and God more. Dapat ho nating ilapit sa atin ng mga sarili, yung mga taong pinagkatiwala ho sa atin ng Panginoon. Dapat ho natin siyang ilapit sa ating sarili. Pero more, dapat na mailapit mo siya sa Panginoon. Kapag hindi mo ho yung nagawa, tinropa mo lang yan. Ang tanong ho ay, totropahin o didisciplein? Kasi ang tanong ko na ibang kabataan, totropahin o jojowain? No? Ang tanong ko sa inyo, totropahin o i-disciple? No? Huwag lang ho tayo manatiling friends. Kasi po ang main goal ho natin, mailapit ho sila sa Panginoon. Magkaroon ho tayo ng tamang puso. At kaya po merong mga church leaders to guide us. Di ba? May mga pastor ho ako na pinapakinggan pag sinabi niyan, Seth, bakit ka umalis? Bakit mo umalis? Ako, nasasabihan din ho ako. Marami ho sa atin nasasabihan, pero ako, nasasabihan ho ako. Alam niyo po ang sabi ho sa akin ng atin ng pastor? O chichika ko sa inyo. Yung nanay ko nasa ospital, nagdala ako ng pera. Ito ang sabi, hanggat hindi pa mamamatay, huwag mong iiwanan ang balagbag. Ano? Kaya niyo ho? May emergency. Kasi sometimes, masyado ho tayong parang balat sibuyas eh. Nasabihan lang ho tayo, that's pride. Anong sinagot ko? Okay, coach. Bakit? Kasi alam mo ang tawag mo. Hindi ko to ginagawa para kay coach. Hindi ko to ginagawa para kay Kuya Waltz. Ginagawa ko to kasi tinawag ako ng Panginoon dito. You check your ego. Bakit mo ginagawa yan? Nandito ka ba dahil may crush ka dito? Bakit ho kayo nandito? Kasi andun yung crush ko eh. You check your ego. Thinking of ourselves less and God more. Kaya po, start today. Give Him the credit He deserves. May talent ka? No? Ano ho? Ibigay mo sa Panginoon. Ang talent mo. Itodo mo na sa Panginoon. Hindi ka ba na pinagpapala ng Panginoon eh. Binibigay ng Diyos sa akin lahat eh. Pero ano bang ginagawa ko dito sa bagay na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Alam niyo po kung meron hong dapat hong magagaling. Kaya po nakakasakit pagka manood ho kayo ng concert, nanonood ho ko ng sa YouTube, kung alam niyo ho yung Cozy Cove sa Baguio. Diba? Ang dami ho mga artist ho doon. Pinapanood ko ho lagi. Alam niyo po kung bakit ko pinapanood? Kasi sabi ko, Panginoon, gusto ko ganito. Gusto ko ganito yung maging output ng tunog ng music team. Ganito kalinis. Kasi pag nakinig ho kayo, pag nakikinig ho kayo sa YouTube, no? Ang pangit naman ho talaga eh.
Di ba? Ang pangit, parang nakaka-distract. Oh, pinapalabas ko nga po sa balagbag, pinatigil ko na eh. Kasi sa halap ho na maligtas ho yung mga tao, parang marami pa ho nagbabackslide eh. Titiro lang ho. Pinatigil ko na eh. Kasi sabi ko hindi effective, mapangit. Hindi ho nakakasamba yung mga tao. Yung tipo hong English na nga po yung nakalagay dito. Wala man lang hong subtitle na Tagalog. Eh, totoo, tinatapat naman ako ng mga magulang na, Pastor, wag naman hong English dahil ang naintindihan lang ho talaga namin ay Jesus. Kaya ako ho siya pinapanood eh. Kasi meron akong pwedeng kuhanin na dapat kong dalihin sa church. Kasi nakakasakit ho eh. Ang galing mo sa labas eh. Pero ang yabang mo. Bakit? Kasi dito, hindi mo binibigay sa Panginoon yung dapat na para ho sa Kanya. You're claiming na, hindi mo man sinasabi na, ang kaharap nyo ngayon ay hindi tao kundi Diyos, pero somehow, parang yun yung pinapakita ho natin eh. Check your ego. And sometimes po, sa atin nung paglilingkod ho sa Panginoon, and sometimes sa atin nung buhay Kristiyano, may mga pagkakataon na parang, di ba dumadating ho tayo sa pagkakataon na naghahanap ho tayo ng, parang, uy, ang galing mo naman. Di ba? Mga ganyan. Dito sa Avenue, sorry, wala hong ganyan. Wala hong ganyan. Na, ang galing mo naman kumanta. Ako, ang tagal ko na hong kumakanta, wala akong narinig na, ang galing mo naman kumanta, Pastor. Kasi ho ba? Because there's a danger of seeking the praise of men. Kasi po si Herod, in-execute niya si James. Pinakulong niya ho si Pedro. Because he was a man, obsessed with power and public approval. Yan po yung karakter po ni Herod. In verse 22, after delivering a speech, the people shouted, the voice of a God and not of a man. Kasi po, yan po yung nangyari ho kay Herod. How easy it is for us to fall into the same trap. Kasi sometimes, we crave for recognition, approval, palakpak, but Jesus warned, woe to you when all people speak well of you. Kasi po, our worth is not found in human na sa mga papuri ho ng tao. Ang tanong po dito ay, sa atin ho bang ginagawa, napapapurihan ho ba natin ang Diyos? Kasi meron nung danger eh. Gusto nyo ho bang makain ng uod? Naunawaan ho natin? Gusto ho ba nating makain po ng uod? Yung ang tagal-tagal na ho nating Christian, gusto palagi natin yung parang, oy, ang galing mo naman. Alam niyo po sa akin, mas mabuti pa, wag yun na hong sabihin. Wag na lang ho nating sabihin. Alam niyo kasi, nag-preach ho ako ngayon. Sabihin, Pastor, ang galing niyo naman hong magturo. Ang ganda ho ng mensahe ng Panginoon. Kasi po, pag yung puso ko ho natuwa, alam niyo ho, wala na. May problema. Kasi ang papuri ho, dapat ho, ibalik ho natin sa Panginoon eh. Naunawaan ho natin, ang papuri ho, dapat ho, ibalik ho natin sa Panginoon. James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. God opposes the proud but gives grace to the humble. Tandaan ho natin yan. Dito po makikita ho natin na an angel of the Lord struck Herod down because he did not give the glory to God. The God of Scripture is not indifferent to pride, nor does He allow His glory to be usurped. The same God who judged Herod will judge all who refuse to honor Him. Tandaan ho natin yan. This passage is a warning to examine our own hearts. Examine ho natin. Are we living for self-glory or for His glory? Saan ho tayo? Kasi po si Pablo, reminds us, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Kahit nga daw ho pagkain. Lahat po ginagawa ho natin sa ikararangal ho ng Panginoon. My question to you this afternoon is, are you living for His glory? Yun bang bagay na ginagawa ho natin ay para sa ikararangal ng pangalan ng Panginoon o para sa ikasisira ng pangalan ho ng Panginoon? Yun bang bagay na ginagawa ho natin ay para sa ikararangal o para sa ikasisira? Kasi pag para ho sa ikasisira, hindi ho ako napayag doon. Sabi ko nga ho, kung gusto niyo ako makitang magalit, sirain niyo yung gawain ng Panginoon. Diyan ho ako magagalit.
Hindi ho ako magdadalawang salita na sabihin ho sa'yo ang dapat mong marinig. Kasi may mga tao po na plastic eh. No? Ito na ho yung ginagawa, ayaw pa ho nating sabihan. Bakit? Kasi gusto mo lagi, goods ka sa kanya eh. 'Di ba? Yung parang masama na nga yung ugali, ayaw mo pang sabihan. Kasi gusto mo, lagi ka, goods ka sa kanya eh. Alam mo yung tamang tao, sasabihin sa'yo ang dapat mong marinig kung mali. Kasi yun po yung mahalaga. Ang marinig mo, hindi po yung gusto mong marinig, kundi yung dapat mong marinig. Kaya nga ho kami nandito eh. Pag pinaalalahanan ho tayo ng mga church leaders, sabi ko nga, tanggalin na ho natin yung pride. Huwag na ho tayong magmatigas. Huwag na ho mag-reason out yung atin ho mga puso kasi mali ho eh. Mali ho talaga eh. Tandaan ho natin, hindi ka naman ho paalalahanan, hindi ka naman ho sasabihan kung ang ginawa mo po ay para ho sa kalooban ng Panginoon. Pero kung para ho sa ikasisira ho ng Panginoon, gusto nyo maging tigre yung mga pastor? Ako ho tupa pero nagiging tigre ho ako paminsan-minsan. When it comes to bravery. Pagdating ho sa katapangan, nagiging tigre ho ako minsan. Kasi bakit ho? Magaling ka, di ka nagsakripisyo. Humanap ho kayo ng tao sa church na daldal ho ng daldal, wala na hong ginawa, kundi manira, wala na hong ginawa, kundi magreklamo. Sila po yung mga tao sa loob ng church na hindi ho marunong magsakripisyo. Madali lang hong umalis kasi wala kang ambag. Paano ho yung marami na iniwanan na ho yung lahat? Tapos ikaw wala kang ambag, daldal ka ng daldal. Kasi madali lang sirain para sa'yo eh. Teka muna. Para ho ito sa karangalan ng Panginoon eh. Kaya dapat mong marinig ang dapat mo hong marinig. Naunawaan ho natin. Kaya po, i-check ho natin yung ating puso. You check your ego. Sa amin po mga pastor, mahalaga ho yan. Kasi kamo po ay mga church leaders. Na minsan, baka mamaya nag-suggest na po yung inyong membro, yung inyong core. Hindi mo ho pakinggan kasi pastor ako dito eh. Leader ako dito eh. Mali ho yun. Kasi ang isa hong magaling hong leader, papakinggan mo ho kung ano hong sinasabi ho nila. Ay, itong desisyon ko, ito mangyayari. Hindi po dapat ganun eh. Ang dapat itong mangyari, hindi po yung desisyon ng pastor. Ang dapat itong mangyari, yan ba ang kalooban ng Diyos? No? Tama ho. Yan ba ang kalooban ng Diyos? Yun ang dapat itong mangyari. Hindi ho yung desisyon ho ng pastor. At karamihan po sa desisyon ho ng pastor ay kalooban ho ng Diyos. Wala naman ho kaming mga pastor na ididesisyon na hindi ho kalooban ng Diyos. Dinesisyon ho namin ito kasi ito ay nakakabuti. Naunawaan ho natin. Kung kayo po'y pinatalon ho namin sa ilog ho ng Bantilan, magbigti ka, yun ang desisyon ho namin. Diba? Kasi ito ang verse, kasi nananalangin ako ng verse, nabasa ko sa Bible at nagbigti si Judas. O, kaya magbigti ka na rin. Wala ho kaming mga pastor na ipapayo na hindi ho kalooban ng Diyos. Humanap po kayo ng pastor na lumalakad ho ng matuwid sa Panginoon na magpapayo ng hindi kalooban ng Diyos. Hindi ho yun lumalakad na matuwid. No? Kaya matuto ho tayong makinig sa mga church leaders at sa mga pastor. Ang amin nung idinidesisyon sa inyong buhay ay desisyon na aayon sa kalooban ng Panginoon. May mag-asawa hong nagsama ay parehas yung mag-asawa. Alang ang ipayo ho namin sa inyo. Ano, tuluyan nyo? Anong ipapayo? Anong tama? Anong masarap sa pandinig ho nung mag-asawang nagsama pero may asawa rin? Ang masarap sa pandinig ay tuluyan nyo ang inyong relasyon kasi ganito, ganyan. Ang salita ho ng Diyos eh, Ama, anong ipapayo? Aba, may asawa ka, may asawa to. Anong dapat gawin? Balikan. Yung inyong mga asa-asawa. Meron nung matigas ho ang ulo. Anong ipapayo ho ng pastor? Di ba? Hindi ho marunong makinig. Anong ipapayo ho ng pastor? Ibig sabihin ko lamang po, kami po mga pastor ay wala hong ipapayo na hindi ho ayon sa kalooban ho ng Diyos. Ang tanong ito ho yan eh. Bakit ho ba napapunta ho tayo doon? Kasi nga, you check your ego. Kasi baka ang puso natin mayabang na, mali na yung pandinig mo.
Hindi na po yung sinasabi ng Panginoon ang iyong naririnig, kundi masyado nang malakas ang sarili mo at yun na lang ang gusto mong pakinggan. Kasi po ang mensahe at sang salita ho ng Panginoon, pag tayo po'y itinama, masakit ho ito. Totoo ho, masakit po ito. Namumuhay ka sa kasalanan, alangang sabihin naming masarap. Umattend ka ng church, namumuhay ka sa kasalanan, umattend ka ng church. Tapos sasabihin mo, pinatamaan ka ng pastor. Para ho sa lahat to. Malay ko ho mga buhay nyo. Di ba? Ay, ito, pinaghandaan ako ni pastor, pinatamaan ako ng ganito, mali na yung puso mo. Hindi nyo ba alam na may mga times na nagpipreach ho kami rito sa harapan, kami ho mismo tinuturuan ho ng Diyos. May mga times na sobrang lungkot mo sa loob, tapos sasabihin sa'yo ng Panginoon, ituro mo ang tungkol sa pag-asa at katatagan. Pero ikaw, sa loob mo, sobrang down mo sa loob. Okay, Lord. Kasi pag hindi ho ginawa yon, hindi mo masusunod ang kalooban ho ng Panginoon. We are not here para ho kayo ay tirahin. The Word of God ay masakit ho ito eh. Kasi sabi nga po, ano po yung salita ng Diyos? Ito po ay tumatago sa pinaghahatian ho ng laman at saka ho ng kaluluwa. Ganun ho katalim. Kaya ibig sabihin, masakit talaga to. Ang tanong po dito, paano ka magre-react doon sa bagay na tamang napakinig mo? The right reaction, ang tama po ay sundin mo. Yun yung tama. Na Panginoon, nahihirapan ako pero tulungan mo kung masunod po ang bagay pong ito. Kasi sabi ni pastor ganito, sabi ng church leader ganito, sabi ng Bible study leader, ito na daw ang aking sitwasyon sa buhay. Pero hindi ko makapayag eh. Pag di ka makapayag, may pride ka. Kasi wala hong ibang makakakita ng iyong sitwasyon sa buhay, kundi yung mga taong nasa paligid mo. Alam nga sabihin mo sa sarili mo, mayabang na nga ako. Mayabang ka nga eh. Hindi mo nga aaminin yun eh. Kasi nga, problema ng puso yun eh. Issue yun ng puso. Kaya po, always check our ego. Examine our hearts. Sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Andun doon ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Gusto niyo ho bang pagpiestahan ho ng mga uod? I don't know kung paano hong disiplinang gagawin ho ng Panginoon. Sa mga taong palalo. Sa mga taong ma-pride. Hindi ho ako didisiplina. We have church discipline. Hindi ho Walter's discipline, hindi ho Rosel's discipline, hindi ho Cedric discipline, Church discipline. And church discipline, ito ho'y nasa Bible. Alam niyo po, ang bait ho ng Panginoon. Kasi binigyan ho kayo ng mababait na pastor. Ako, honestly, nagkukwentuhan ho kami ni Kuya Waltz. Alam niyo po kung paano yung church discipline? Ito ho, number 1, kakausapin ka ho personal. Personal. Pag hindi ka nakinig, kakausapin ka, may kasama ng isa pang tao. Pag hindi ka pa rin nakinig, kakausapin ka, kaharap ang congregation. Pang-apat. Teka lang, may kopya ko dito eh. Gusto ko hong basahin lamang sa inyo. And I want you to know. Linya nga ho ni Ma'am Julie, I just want you to know. Yan po yung linya ni Ma'am Julie pag nagmi-meeting kami. Sir said, I just want you to know. Isisingit ko lamang po ito. Kasi gusto ko hong malaman po ng lahat sa atin, ano ho yung church discipline? At ito po ay nasa Bible. Church discipline is about love, restoration, renewal, protection, warning, and moral integrity. Number 1 is private confrontation with the offense. Matthew chapter 18 verse 15 to 20. Ito, iba yung disiplina ng Diyos kay Herod. Iba rin ho ang disiplina ho ng Diyos. We have church discipline. Matthew chapter 18, 15 to 20. Matthew 18, 15 to 20. Ito ho yun. Basahin ko sa inyo, Tagalog, maliwanag. Kasi pag masyado ho tayong palalo, ito na ho yun eh. Ma-apply ho sa atin pag masyado ho tayong palalo. Kung magkasala sa iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Ano ho yun? Yun po ay private confrontation. Sarilinan. May nagawa hong kasalanan, one-on-one muna kayo. Private confrontation. And then, pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya, kung makinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero,
Ano ang gagawin? Kung ayaw niyang makinig sa'yo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya. O ano daw po yun? O magsama ka na ngayon ng tropa. Confrontation with the offender and kailangan may witness na. O, hindi ko ito iniimbento ha. Nasa Bible ito eh. Ba? Magsama ka ngayon ng witness para isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng dalawa o tatlong witnesses. Nasa Bible o wala? Nasa Bible ho yan. No? Kasi baka sabihin nyo, Cedric's discipline, yung inia-apply. No? Ayon sa kasulatan, kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa church. Number 3, warning and admonishing the offender. Ipaalam na daw sa church. No, matigas ang ulo mo eh. Ayaw mo makinig. Ipaalam na daw sa church. At kung pati sa church ay ayaw niya makinig, ituring niya sa bilang isang taong hindi kumilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Bring the matter before the church. Pero sabi niya, kung ayaw pa rin niyang makinig, sinong nagsabi? Sinong nagsabi? Di ituring mong hindi kumilala sa Diyos. Sino hong nagsabi? Kung may problema ho kayo, magreklamo ho kayo sa Diyos. Kasi sometimes, masakit ho itong marinig. Minsan ho kasi dineliver ng pastor masakit ho itong marinig. Pero hindi ho ito salita ni Cedric. Ito po ay salita ng Diyos. At sabi ho dito, sinabi ko sa inyo, ang totoo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa, ipahintulot din sa langit. Sinabi ko rin sa inyo na kung magkakasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipinanalangin ang anumang bagay, ipagkakalob ito ng aking amang nasa langit. Yun po talaga yung konteksto nun Diba? Minsan na ginagamit ho natin sa prayer meeting, whether 2 or 3 are gathered in your name, nandun ho kayo sa kalagitnaan. Pero it's out of context Ang totoong context ho nun is church discipline. And the last, ano ho yung final? Pag hindi pa rin nakinig. Alam niyo po kung ano? Tiwalag. Excommunicated. No? Wala ho kung ibang kilalang na-excommunicado, kundi si John Wick. Si John Wick lang ho yung kilala kong na-excommunicado. Dito ho sa history ho ng The Avenue, hindi naman ho natin ina-apply yun May nabalitaan na ho ba kayong si ganito, tiniwalag? Kasi hindi na na-attend. Kasi masakit pasaway. Di ba? Ang pinapayo lamang po natin dito ay kung hindi nyo ho kayang pakinggan yung mga pastor ho dito, hindi ho kayo lalago dito. Pero kung gusto pa rin umattend, go, attend ho kayo. Kaso hindi lang ho kayo lalago. Hindi naman ho tayo nagpapalayas. No? Naunawaan ho natin, church discipline ito Sa totoo lang ho, wala hong problema ang church. Ang problema ho natin yung ating mga puso. Masyado na hong palalo. And di ko naman ho sinasabing palalo na ho kayong lahat. It is a warning to check our ego all the time. To pray. Manalangin ho tayo sa Panginoon. Kasi ang puso ho natin, araw-araw ho yung nagyayabang. Sa totoo lang. Yung paggising mo sa umagang hindi ka ho nanalangin, nagyabang ka na sa Panginoon Pride na yun Di ba? Yung ginawa mo ho yung ministry mo na hindi ka Panginoon, samahan niyo ho ako. Pride ho yun Kasi bakit? Kinaya mo na ng ikaw na lang. Tandaan ho natin, church is not corporate. Hindi ito bagay na kaya ho natin. Ang church po ay supernatural. Merong ang pasaway na miyembro, panalangin mo. Hintayin natin yung supernatural na pagkilos ho ng Panginoon. Sabi ko nga po doon sa mga cute life group ng Balagbag, kausap ko sila noong Friday. Kasi si Rob po ay nagre-review, 6 months ho siyang mawawala. Ako po yung nag-handle, kaya cute na rin ho ako ngayon. Sabi ko sa kanila, gusto kong makita ninyo itong bagay na ito. Sabi ko, hindi ba kayo believe sa Panginoon? Kasi ako, bumibilib ako sa Panginoon sa buhay ninyo. Bakit? Mga bata lang kayo, pero ang pinapatakbo ninyo, church. Supernatural. Mahirap pong magpatakbo ng church.
wala hong sahod ang mga tao. Di ba? Nakabalita na ho ba kayo ditong pastor na sumahod ng 100,000? Pag nabalitaan ko, papalato ho ko ng mga 30. Wala hong sahod ho dito sa atin. Worker, praise and worship leader, no, from the pastor hanggang doon po sa tagalinis ho ng kubeta, wala hong sahod ho yan. Lahat po yan ay volunteer, out of love, dahil mahal kita, Panginoon. Sa totoo lang, mahirap pong magpakilos ho ng tao, pero sa kumpanya ho, taasan mo lang ang sahod nito. Diba? Sa kumpanya, gusto mong pabilisin ng trabaho? Sige, magdagdag kayo ng 50 mil, mag-hire ako ng isa pang tao kasi gusto nyo mas mabilis eh. Ganun lang ho, kabilis. Eh dito, diba? Paano ho tayo nag-ooperate? Dahil ho sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. At doon po sa pagmamahal pong yun, natutuho nating mahalin ang Panginoon na, Panginoon, ang pagpapakinis ko ng kubetang ito, mahal kita. Kaya pag hindi mo yan pinakinis, hindi mo mahal ang Diyos. May bahid pong dumi. Diba? Panginoon, bibilhan ko pa ito ng lalagyan ko pa ito ng mga speaker para pag nagpipreach si pastor at may pumupupo, rinig pa rin. Pati bagsakan ng instrument sa praise and worship, kasabay din ang bagsakan dito sa banyo. Kasi yun po yung pagmamahal ko sa Diyos eh. Di ba? Naunawaan ho natin. Hindi po natin titingnan, pinarusahan ako ni pastor. Di ba? Kasi tigas ang ulo mo doon ka sa kubeta. Alam mo kung gusto mo talagang maglingkod, mapakubeta man o saan ka man nilagay, tamang puso sa paglilingkod. Salamat. Ako po natanggal ho ako sa ministry, nilagay ho ko sa logistics. Alam niyo ho ba yun? Hindi niyo alam yun. Oh, dahil ho sa panliligaw ko po sa asawa ko ngayon. Biro lang. Nilagay ho ako sa logistics. No? Tanggal ho ako. Pero praise and worship team, akala niyo ho, laging masarap ho dito. Gusto mo kasi lagi nasa harapan ka eh. Said, tanggal ka na. Oo. Tanggal ka na. Sabi ko, ano ministry ko ngayon? Alam niyo kung saan ako nilagay? Buhat ministry. Alam niyo po, tamang puso lang ho. Nung time nung nagbubuhat ako, alam niyo po ang sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat, may ministry pa ako. Naunawaan niyo ho yun? Hindi mo pa pagpasalamat, Lord, salamat, may kubeta pang pinaglagyan sa akin. Hindi ho ko inexkomunikado. Kasi kung i-apply ho yung church discipline, di ba? Kasi yun po yung pagmamahal mo sa Panginoon, yun yung tamang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit saan ka ilagay. From kubeta, to pag-aayos ng upuan, to paghahakot ho ng gamit, Bible study leader, pag-aalaga, pagpipreach, music team, dance team, pare-parehas lang pong ministry ho yan. Dapat magpasalamat ka pa. Wala hong pagkakaiba yung ginawa ko sa ginawa po ni Christian Heron sa banyo. Wala. Sa Panginoon, parehas lang tayong naglingkod. Pasalamat ka nga, wala ka rito sa harapan, mas mahirap hong magturo eh. Gusto mo magturo. Minsan kasi, tinitingnan human terms, tinitingnan mas mataas kasi pastor ho kami. Oo. Pero wala hong sa paglilingkod sa Panginoon, yung pagpipreach na ginawa ko, hindi ho yun less sa Panginoon. Kasi ang tinitingnan ho ng Panginoon, kamusta ang puso mo? Doon sa pagbubomba mo ng baradong banyo dyan, kamusta yung puso mo? Sinasabi mo, Lord, salamat, natanggal ang bara. Lord, salamat, natanggal ang bara. Lord, salamat, malinis na ito. Kasi yun ho yung tamang puso sa paglilingkod. Doon po makikita ho natin, na-disiplina. Next po, sa verse 24, samantalang lumaganap naman ang salita ng Diyos at lalong dumarami ang mga nananampalataya. Nawala ho yung palalo o may palalo man, ano po nangyari? Dumami pa rin ho. Kasi alam niyo po itong si Herod, nanggulo ho siya sa Jerusalem. Galing na ho sa Jerusalem. Doon po ay talagang siya ho'y nanggulo. Kasi nga, yabang ho niya eh. Tapos makikita ho natin, pumunta naman siya ngayon ng Cesarea. At doon naman ho siya nanggulo. Pero sa kabila ho ng kaguluhan pong ito, ano hong nangyari? Nandun pa rin ho, lumagana pa rin ho ang Kristyanismo. Kasi po, here's the hope in chaos. Herod's dead, worms are feasting. Ano ho? Kasi namatay ho si Herod, pero ito ho the word of God increased and multiplied.
Kings rise and fall, but God's truth endures. Yung pong church wasn't stopped by prison bars or tyrant threats, kundi ito po ay lumago. That's the power of God's Word. Na kahit ano pong hadlang, alam mo, yun po yung sinasabi ko sa inyo nandiyan man ang gulo o wala mang gulo, o sa kabila ng kaguluhan, ang kalooban pa rin ng Diyos o mangyayari. Di ba, iniwan mo yung ministry? Nagpatuloy Iniwan mo yung inaalagaan mo, may nag-alaga. Lumago po ang gawain. Kasi sometimes may abangaho tayo na tipong pag iniwan kita, hindi ka lalago. Akala mo lang yan. Nakakalimutan mo, ang Diyos ang nagpapalago. Tayo lamang po ay mga katiwala ho ng Diyos. There are times na tayo pa ho yung nagiging hadlang para ito hong taong ito ay lumago. Pag ang church po ay lalago ho yan, not because of us. Lalago po ito dahil po ito ho ang kalooban ho ng Panginoon. It's the power of God's Word. It's alive, unstoppable, and it changes everything. Ito, point number 2, lean into God's Word, not the world's noise. Lean into God's Word, not the world's noise. Kasi po, ang boses po ni Herod, ba? Sumisigaw. But God's Word kept spreading in our world. Tayo po ngayon ay masyado hong bombard with noise ng social media, news, opinions, at ito po ay masyado hong maingay. Sa social media, masyado hong maingay. Ano po? Ng mga balita, ng opinion ho ng iba hong tao. Ang katotohanan po, hindi naman ho kailangan kung anong opinion mo rito. Hindi ho yun Kundi, ano yung tamang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa bagay na yan? Ano yung tamang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol ho sa bagay pong yan? Napakaingay ho ng mundo, sa totoo lang. Marami hong kaguluhan. Minsan sa isip ho natin, napakaingay. Pero tandaan nyo, ang lahat ng ingay na naririnig ninyo ay temporary lang ho yan. Alam niyo po ang mananatili? God's Word. Yun po ay eternal. Make it your anchor. Spend 5 minutes a day na magbasa ho tayo ng salita ho ng Diyos. Magsimula ho tayo. Kasi po, let the Word of God shape your decision, calm your fears, and fuel your hope. Kaya po, para ho, pag dumating po yung Herods of this world na nagsisisigaw, na dinidistract ho tayo, tune them out and turn to the page to what lasts. At yun po yung salita ho ng Panginoon. Tandaan po natin, the Word of God increased and multiply. Ano man hong mangyari, susulong ho ang gawain ho ng Panginoon, ang salita ho ng Diyos. Because ito po yung kanya hong kalooban. Whether tumulong ka man or hindi, ibigay mo man ang buhay mo o hindi, magsakripisyo ka man o hindi, umalis ka man o hindi, susulong. Alin po? Ang salita ng Panginoon. Ito po'y lalawak. It's spreading not because of us, but because ito ho yung kalooban ho ng Diyos. Na ang mga tao, ay maging tagasunod, masugid na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. To turn irreligious people into fully devoted followers of Christ. My question for this afternoon is, kamusta po yung atin hong puso? As believers, our calling is to trust in the power of the gospel and boldly proclaim it, knowing that it will accomplish God's purposes. Acts chapter 12, verse 18 to 24, it is a wake-up call.
God's plan can't be stopped. Pride's a dead-end road, and His word is our lifeline. So let's trust Him in the chaos. Keep our egos in check and cling to the Scripture like it's the treasure it is. No po? Dahil po sa dulo, the heroes of this world fade, but God's story and our part in it goes on forever. No? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po yung kantang Banal Mong Tahanan. It's an old Tagalog song, worship song. No? Gusto ko lang kung kantahin ho natin ngayon pong hapon pong ito. At habang kinakanta ho natin to sa Panginoon, magkaroon ho tayo ng check your ego. Na kung ang puso ho natin nagiging palalo, Panginoon, narito ho ako at humihingi ho sa iyo ng kapatawaran. At totoo, pinatawad na ho tayo ng Panginoon eh. Habang kinakanta ho natin to sa Panginoon, isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Magpasalamat ka, Lord, salamat. Ilang years na po ang awin nyo? 22 years. Ang dami kong nagawang kapalpakan. But because of your grace, I'm still here, I'm still standing. Naglilingkod ho ako. Dahil po sa iyong biyaya, Panginoon. Sobrang ingay ng mundo. Pero, ang salita mo ay nagsusumigaw. Salamat, Panginoon, dahil binago mo ako. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong mapaglingkuran ka. Salamat, Panginoon, dahil tinuwid mo ang aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil dinisiplina mo kami during the times na matitigas po ang aming puso at tayo hong sumunod. Salamat po, Panginoon, dahil merong mga pastor na nagtuwid ho sa amin. Nagpaalala. Salamat po, Panginoon, dahil meron po mga Bible study leaders, church workers, na handa hong magsakripisyo para ho sa susulong ng iyong kaharian. Bakit di ho natin ialay ho ng patuloy ang ating buhay sa Panginoon ngayong hapon? At sabihin mo sa Panginoon, Lord, lahat ng kakulangan ko, nais kong bumawi at maging banal mong tahanan. Tayo po'y umawit sa Diyos. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisa. Let us sing to Him. Ang puso ko'y dinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. O Panginoon, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinutulog sa'yo, nagpapakumbaba,
nagsusumamong paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. O Panginoong Yesus, loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Panginoong Jesus. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Paging dapatin mo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at gawin mo pong panalangin sa Panginoon. Loobin mo. Sige po, awitin mo sa Panginoon. Oh, Panginoon. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. oh, Panginoong Jesus, salamat. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tayo po'y lumapit sa Panginoon at magpasalamat. O Panginoong Jesus, we just want to thank you this afternoon for reminding us we need to check our hearts every day. Na kailangan ho naming lumapit sa iyo araw-araw ng aming buhay. Sinabi mo nga po sa iyong salita, whether we eat or drink, o kung ano man pong ginagawa namin sa aming buhay, do it for the glory of God. Lord, I pray this afternoon, hayaan po, Panginoon, na mga pusong nandito ay patuloy kang maranasan at lumago, Panginoon. Na kung meron pong pusong nagmamatigas sa oras pong ito, hayaan mo siyang tumalima, lumuhod, tingnan ang kanyang sarili na mas higit ka dahil ikaw po ang Diyos. Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, ang papuri ay sa iyo, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng aming desisyon, ang papuri ay sa iyo. Sa lahat ng aming tagumpay, ang papuri ay sa iyo. Dahil hindi ho namin kaya kung wala ka.
For you are the air we breathe, Lord. And we're desperate for you. Kailangan ka namin, Panginoon, O Diyos. Ibalik niyo po ang aming mga puso, Panginoon, O Diyos. Ibalik niyo po ang aming mga puso sa pagsamba. Ibalik niyo po ang aming mga puso sa pananalangin. Ibalik niyo po ang aming mga puso, Panginoon, sa pagpupuri araw-araw. At basagin niyo po ang aming mga puso sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami po'y naging matigas ang puso, Lord, na pinatawad niyo na ho kami, Panginoon. At hayaan niyo pong kami bumawi. Nasaan ba naman ho namin uubusin ang buhay pong ito? Saan ba naman ho namin uubusin ang talentong ito? Saan ba naman ho namin uubusin, Panginoon, ang bagay na pinagpala mo sa amin? Hayaan mong ubusin ho namin ito sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na matanghal ang pangalan mo, na ibigay ho namin ang pinakamainam na pagsamba. Masaktan ho kami, Panginoon, kung ang buhay na pinagkatiwala mo ho sa amin ay pinawawalang saysay ho namin at inuubos ho namin para ho sa amin hong sarili, Panginoon o Diyos. Lord, I pray, ayan niyo pong lumago ang church. And I know ito po'y kalooban mo. Gaano man kaingay ng mundo, anumang balakid, anumang hadlang, alam ko, Panginoon, na ang church ay lalago. Marami hong tao ang makakakilala pa ho sa'yo. Lord, araw-araw niyo hong ituwid ang amin hong mga puso. Sinabi mo po sa iyong salita, heaven and earth will fade away, but your words will never fade away. Panghawakan ho namin, Panginoon, ang iyong pangako, ang iyong salita, Panginoon o Diyos. At hayaan niyo po, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay ho ng mga pastor, Panginoon. Mula ho sa aming senior pastor, associate pastor, mga pastor ho ng mga outreaches. Lord, we thank you for their lives. Panginoon, alam niyo po, Panginoon, o Diyos, ang puso, Panginoon, ng mga pastorong ito na sumunod ho sa iyo, Panginoon. Na Panginoon, extraordinaryo, Panginoon, o Diyos. Salamat po sa kanilang buhay. Noong mga times, Panginoon, na matigas ho ang aming ulo, andyan ho sila para ho kami mahalin, para ho kami itama, para ho kami ituwid. Salamat po, Panginoon, at binigyan niyo ho kami, Panginoon, ng mga pastor na mapagmahal, na tinuturing ho kami, Panginoon, o Diyos, na mga tao, Panginoon, nakaibig-ibig, o Diyos. Sa kabila, Panginoon, may mga times na kami po, Panginoon, matitigas ang ulo at mga palalo, o Diyos. Dalangin ko po sa kanila, Panginoon, pagpalain niyo ho sila, Panginoon, o Diyos. Pagpalain niyo ho mga pastor. Not just material, Panginoon, financial, kundi pagpalain niyo ho, Panginoon, ng mga pastor, Panginoon, ng isang pusong matatag. Pagpalain niyo ho, Panginoon, ng mga pastor, Panginoon, ng isang pusong mapagmahal, Panginoon, na hindi ho napapagod magmahal. Isang pusong matatag na sa kabila, Panginoon, ng mga balakid, na sa kabila, Panginoon, o Diyos, ng mga hadlang, na sa kabila, Panginoon, o Diyos, ng ingay ng mundo, sa kabila ng mga Herod, nandoon, Panginoon, at nagsusumigaw, na purihin ka, Panginoon. Nandoon at nagsusumigaw, naninindigan sa kung ano ang tama. Ingatan niyo ho, Panginoon, ang iyong mga pastor.
And also, I pray for the Bible study leaders, Lord. Turuan niyo ho kaming mag-alaga, Panginoon. Nasa pag-aalaga pong ito, Panginoon, ilapit ho namin ang mga tao sa iyo. Hindi ho yung lalim ng relasyon ho between the Bible study leader and the tinuturuan niya po. Ang mahalaga, kundi ang lalim po ng relasyon nung taong tinuturuan. Yung lalim ho ng pagmamahal niya ho sa'yo. At maunawaan din ho ng taong ito ang lalim ng pag-ibig mo, Panginoon o Diyos. We know, Lord, marami pa hong balakid. We know, Lord, Panginoon, na marami pa ho kaming pagdadaanan. Marami pa pong Herod. Marami pa ho, Panginoon, mga persecutions, Panginoon. Marami pa hong mga, Panginoon, obstructions, Panginoon. Pero, ikaw ay Diyos na tapat na nangako. Tapat ka sa iyong pangako. At ikaw nga po ang siyang nagtatawid. Kaya kami nakalakbay ng malayo. Sa hapong ito, isang bagay lang, purihin ka, Panginoong Jesus. Banal ka, Panginoong Jesus. Dakila ka, Panginoong Jesus. Kaya ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pasasalamat, kabanalan, kagandahan, kadakilaan, kaburihan, Panginoon, kapangyarihan, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Dakila ka, banal ka. Pinagsisigawan po namin ang pangalan mo. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Panginoon, ikaw ang siyang nagbabago ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At hindi ho kami mapapagod na maglingkod sa iyo. Salamat po. Sa hapon pong ito, pagpalain niyo po ang bawat isa. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, pagdakilan, pagsamba, Panginoon. Lord, and also, dinadalangin ho namin, Panginoon, si Mark Neil, Panginoon, o Diyos. Siya po ay kasalukuyang dumadaan na naman ho sa kanyang sakit, Panginoon. Alam ko ho, Panginoon, siya po'y nakakilala ho sa iyo, siya po'y yung anak, Panginoon, o Diyos. Panginoon, ano man pong nangyayari sa kanyang buhay, Panginoon, bigyan niyo ho siya ng pag-asa, Panginoon. Tumingin siya sa iyo, Panginoon. Huwag ho siyang mawala ng pag-asa. At Panginoon, samahan niyo ho ang mga doktor na tumitingin ho sa kanya. Bigyan niyo ho ng karunungan para ho masolusyonan kung ano man hong sakit na kanya hong nararanasan ho ngayon. At Panginoon, sa oras pong ito, ipuin niyo ho siya. Dahil ikaw naman po ang Diyos na dakilang manggagamot, Panginoon. I-restore mo ho siya, Panginoon, physically and spiritually, Panginoon. Bigyan mo ho siya, Panginoon, ng isang puso o espiritong lumalaban at hindi ho nawawala ng pag-asa, na umaasa sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, ang papurit, pagsambat, pagdakilat, pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus naming Diyos. Amen at amen.